Breaking news, mawawala na ng kuryente at gas. Naku po! Pero wala daw krisis, mga kababayan. Alam mo yung pakiramdam na parang unti-unti nang pinapatay ang ilaw, hindi lang sa bahay mo, kundi sa buong bansa, pero wala pang krisis. May balita na posibleng mawala ng kuryente, tapos gasolina pa, pataas ng pataas. Pero ang gobyerno, parang walang direksyon. O mas masaklap pa, parang hindi nila alam ang ginagawa nila. Grabe. Habang tayo pinagtitipid, di ba? Sila naman, party ng party. Sila nagkakanya-kanya ng pahayag, hindi man lang mag-GC. May nagsasabing walang oil crisis, pero sa realidad, merong executive order na emergency power. Pero walang oil crisis, ha? Doon na sa Middle East yun. Ikaw na mismo nakakaramdam sa bulsa mo. At hindi lang yan. Pag-uusapan din natin dito yung mga TNBS driver na pinangakuan ng ayuda pero nga. Ika nga. Nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Customs sa mga importer ng petroleum products upang masuri ang kasalukuyang supply ng langis sa bansa. Sa isang public briefing nitong Marso 9, sinabi ni BOC Assistant Commissioner and Spokesperson Attorney Vincent Philip Paronilla na magsasagawa rin ang BOC ng mga pagbisita sa mga oil depot gamit ang visitorial powers upang tiyakin na legal ang pag-aangkat ng mga petroleum products at walang irregularidad sa kanilang inventaryo. Aniya, katuwang ng BOC ang Department of Energy at Department of Trade and Industry sa pagbabantay sa paggalaw ng supply ng langis upang matiyak na walang nagaganap na hoarding o pag-aabuso sa sitwasyon. Kasama ang Department of Trade and Industry at ang Department of Energy, isiguraduhin namin na walang pang-aabusong nangyayari. Ibig sabihin, maayos ang paglabas at pagpasok ng supply, walang hoarding na nangyayari at walang pag-aabuso, no, na maaaring may kinalaman sa paglabag ng mga iba't ibang batas natin kasama na ang batas ng Bureau of Customs. Paliwanag ni Maronilla, mahalaga ring veripikahin ng BOC ang mga fuel shipment na pumapasok sa mga pantalan upang masiguro na tama ang mga deklarasyon ng mga importer at walang nagtatagong supply na maaaring ilabas lamang kapag tumaas ang presyo ng langis. Ayon sa kanya, posible kasing magkaroon ng smuggling ng petroleum products at itago ang mga ito upang samantalahin ang pagtaas ng presyo sa merkado, kaya mahigpit itong babantayan ng ahensya. Maaari mo kasi nilang gawin na mag-smuggle ng ilang petroleum products at itago ito. Bukod po sa smuggle na to at hindi nagbayad ng tamang buwis, maaari pa po nilang itago to, no? At maghintay ng mas mataas na pagpepresyo, no? So, sobra pong pag-take advantage sa sitwasyon na yan. Sa kasalukuyan, sinabi ng BOC na wala pa silang nakikitang kahina-hinalang aktibidad sa mga importasyon ng langis. Gayunman, magsisimula na silang magsagawa ng pagbisita sa mga oil depot upang masiguro na tama ang ulat sa supply ng langis sa bansa. Binigyang diin din ni Maronilla na maaring maharap sa iba't ibang kaso ang mga kumpanya o individual na mapapatunayang sangkot sa hoarding o manipulasyon ng supply ng langis. Kabilang dito ang mga paglabag sa Philippine Competition Act, Price Act at iba pang batas na ipinatutupad ng pamahalaan. At I'm sure meron po mga regulasyon na pinatutupad strictly ang Department of Energy na maaaring gamitin na violation at basihan sa pagkaso sa mga kumpanya o mga individual na mag-aabuso dito sa sitwasyon natin ngayon. Samantala, nanawagan ang BOC sa publiko na huwag mag-panic buying ng langis at tiniyak na patuloy na nakabantay ang pamahalaan upang maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan.